Isa pong mabiyayang araw po sa inyo mga kapatid. Kamusta na po kayo at sa inyong mga tahanan? Alam ko po na ito po yung araw na pinananabikan ng ating mga puso at kinauuhawan po ng ating mga kaluluwa. Ngayong oras na ito, muli na naman po tayong mag-uusap at tatalakay ulit tayo tungkol po sa mga salita ng Panginoon na makapagbibigay po sa atin ng malaking hamon sa buhay, lalo na sa ating mga pinagdadaanan ng ating bansa. At nais ko rin pong makita ninyo yung napakalaking bagay na ginagawa po ng Panginoon kahit na po tayo ay nasa gitna ng crisis. So, diyan lang po kayo mga kapatid at manatili po tayo nakatutok sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon at muli mag-concentrate po tayo sapagkat ito yung hinihingi ng pagkakataon na tayo po ay makapakinig sa mga ganitong kaparaanan. So, tuloy-tuloy na po tayo mga kapatid, ano? Tayo po muna yung mag-pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa trono ng iyong biyaya upang kami pagpalain ng iyong mga salita. Kailangan po namin ng salitang nagbibigay buhay. Isang salitang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Isang banal na salita na sa amin po ay nagpapala, nagpapaunawa at nagpapaintindi ng aming mga sitwasyon sa buhay. Samahan mo kami, magpahayag ka sa aming buhay, mangusap ka sa aming puso. Kami po'y makikinig, Panginoon. Hayaan mong mabusog kami ng iyong mga salita at maintindihan din po namin kung ano yung kalooban mo dito sa mga bagay na sinasabi mo. Palalimin mo kami at dagdagan mo ang aming pananampalataya sa mga salitang aming napapakinggan sa mga ganitong pagkakataon. Hiling at dalangin po namin ang banal na Espiritu mo ang siyang mag-guide sa amin sa lahat ng aming ginagawang ito. Nihingi po namin ang kapahintulutan mo at ang kapangyarihan mo. Sa pangalan Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Okay? So mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo, no? Sa ating pong mga pakikinig ng salita ng Diyos. So, ang ating pong topic po ngayon, mga kapatid, ang sineserye po natin o sinisiris po natin or ang serye po natin na ating pinag-aaralan ay pinamagatang ECQ, yung Enhanced Christian Quality. Ito po yung tinututukan natin eh. Nasa week 3 na po tayo mga kapatid. Kung inyo pong nasusubaybayan, nasusundan po, no? Gusto ko lang pong i-remind po sa inyo mga kapatid, balik lang po natin muna, no? Yung week 1 ng ECQ, Enhanced Christian Quality. Yung week 1, ang topic po natin dito ay how to have a positive result. Ano ba yung tinanggap nating positibong resulta ng pinagdadaanan nating ECQ at saka lockdown? Meron po bang positive result yan sa ating mga buhay? Week 2, tinalakay din po natin ang reach the peak, yung sana po maabot natin ang pinakatuktok ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Yung plano ng Panginoon, yung layunin ng Panginoon, maabot po natin yun, mga kapatid. Yun po ang purpose ng Lord, yung makarating tayo sa pagkatawag ng Panginoon sa atin.
So, alam ninyo, before lockdown, yung ating mga normal days, yung Sunday worship natin, before lockdown, yung ating mga usual services, every Sunday, lagi kong sinasabi sa inyong lahat, mga kapatid, kung inyo pong naaalala, na let us all true worship God. No? Lahat po tayo sana matutong totoong magpuri at sumamba sa Panginoon. Lagi ko po yang isinisingit sa ating pong mga pag-aaral every Sunday, yung usual na ginagawa natin before lockdown. And good soil, maging mabuti po tayong lupa na pagtataniman ng salita ng Diyos. Yung ating puso po, maging mabuting lupa, mga kapatid. Okay? Maging tunay tayong mananamba at maging matabang lupa ang ating mga puso pagdating po sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, lagi ko po yung iminimensahe sa inyo, mga kapatid, no mga normal na pagsamba po natin noong pong tayo ay wala pa sa ECQ. So, I realize na ngayon ay mas lalo ko pa pong gustong diinan sa inyo ito, mga kapatid, na ipangaral because the Lord remind us. Gusto ng Panginoon maalala po natin to at maalala nating lahat yung ating mga sinasabi tungkol po doon sa pagsamba natin sa Panginoon because the Lord remind me rin. Pinapaalalahanan din po ako ng Panginoon na lagi po nating itong tatalakayin. Bakit? Dahil hindi lahat ng mga churches natin naka-open na. Hindi po. Kasi may mga churches po tayo nasa ECQ pa rin. Bagamat meron na tayo mga church na naka-open, pero hindi pa po lahat. Lalo na po ang Tondo, mga kapatid. Kayong mga Tondo hindi pa naka-open, pero gagawa po ang Diyos ng paraan. Yun po ang ating ipag-pray, mga kapatid. God will make a way. May paraan po ang Diyos dyan. Okay? At hindi natin alam kung biglaan na naman po na ibalik ang ating pamahalaan yung lockdown at saka yung ECQ, yung quarantine, ano? Hindi natin alam kung muli namang ibalik kasi nasa GCQ po tayo ngayon, mga kapatid. Okay? Pero ano't ano man, hindi po tayo masyadong maapektuhan ng gawain ng Panginoon kasi kapag po tayo nasa kanya-kanyang bahay, ang dali po eh. Magbukas lang po tayo ng Facebook, naka-online naman po ang ating mga pananambahan. Ang problema nga lang po dyan, yung ating pong pan-load. Dapat po, nakakapag-load tayo. So, Saturday pa lang ng gabi, o kaya Sunday ng umaga, mag-load ka na. Mga kapatid, huwag kang manghihinayang pagdating po sa Panginoon. Tandaan niyo po yan. Because God will provide. Ipagkakaloob ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan natin para magamit din po natin sa gawain ng Panginoon. Huwag po tayong mag-aalala, may load kaya ako sa ganitong araw? No. Ang Diyos po mapagpala at mapagbiyaya. Lalo na kung ginagamit po natin ang lahat ng blessing natin sa kapurihan ng Panginoon, mga kapatid. But the question is, kapag tayo nasa ating mga tahanan, ito po tanong, mga kapatid, that the question is, are we true worshiper or are we good soil? Pag ba tayo nasa tahanan, halimbawa, ECQ, lockdown, nasa tahanan kayo, nasa tahanan tayo, tunay pa po ba tayong mananamba? At isa pa, tayo rin po ba ay mabuting lupa na mataniman ng salita ng Diyos upang magbunga ng malalim na pananampalataya sa Diyos? Alam niyo ang bunga sa puso natin ng salita ng Diyos, pananampalataya eh. Yun ang bunga. Tingnan ninyo sabi ng Bible, the book of Romans chapter 10. Sabi doon, ang bunga ng pananampalataya
ay pakikinig ng salita ng Diyos. Yung pananampalataya po, bunga yan ng pakikinig. At may makakapakinig lamang kung may napapakinggan tayong nangangaral tungkol sa salita ng Diyos. Okay? So, alam po ninyo, ang Panginoong Yesus dito sa ating tinatalakay ay meron siyang nakausap eh. Tingnan nyo May nakausap po Panginoong Yesus, isang babaeng Samaritana. At ang sabi po ng babae, sabi ng aming mga ninuno, sabi po ng babaeng Samaritana na na-encounter niya na umiigib sa balon ni Jacob. Okay? So, na-encounter niya. Sabi ng babae, sabi po ng mga ninuno namin, sabi niya, dapat daw sambahin ng Diyos sa bundok na ito. Pero ang sabi ninyong mga Hudyo, sabi ng babae, ay dapat sambahin ang Diyos sa Jerusalem lang. So, mga kapatid, tignan ninyo ano yung issue dito? Ang pinag-uusapan nila, pagsamba. Okay? Sabi po ng babae, ang sabi ng aming mga ninuno, dito sa bundok na ito, sasambahin ng Diyos. Sabi naman ninyo mga Hudyo, sa Jerusalem lang. Kaya nga dito mga kapatid, sinasabi ng babaeng Samaritana, alam nyo kung ano yung issue dito? Yung place of worship, yung lugar ng pagsamba. Dapat sambahin ng Diyos. Sabi ng babae, sa bundok ba na ito o sa Jerusalem? Tayo rin Saan ba dapat sambahin ng Diyos? Saan ba lugar? Mga kapatid, sinabi ni Kristo, hindi sa bundok na ito, ni sa Jerusalem lang, kundi sa lahat ng dako. Because God is everywhere. Ang Diyos kahit saan naroroon. Because God is Spirit. Mga kapatid, tignan ninyo ito Sumagot si Jesus. The book of John 4:23 to 24. But the hour is coming. Ang oras ay dumarating na. Yung panahon ay dumarating na and is now here. When the true worshipers will worship the Father in Spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him. Alam nyo ang hinahanap daw po ng Ama? Yung tunay na mananamba. Ang pinag-uusapan dito, hindi yung place, mga kapatid. Kung hindi, yung totoong pagsamba mo, kahit saan ka naroroon, ang pinag-uusapan dito, yung totoo ka bang mananamba? Kasi kung sa church lang tayo totoong mananamba, pagdating sa bahay, hindi na. Kasi sabihin natin, hindi naman to simbahan simbahay lang naman to Alam nyo, walang pinipiling lugar ang pagsamba. Kaya ang question dito, mga kapatid, true worshiper ka ba kung saan kang lugar naroroon? Kaya sabi ng verse 24, God is Spirit. And those who worship Him must worship in Spirit and in truth. So, bago yung mga verses na ito sa John 4:23 to 24, sabi ng Panginoon, darating ang panahon. Hindi yung tungkol sa ang lugar dapat sumamba ang tao. Darating ang panahon na yan. Hindi kung saang lugar lang, kundi kung paano kang sumamba. Kung papaano. Kung totoo ba yung ginagawa mong pagsamba, kung sa church na nga, doon ka, di pa totoo pagsamba mo Mga kapatid, yung totoo ang hinahanap ng Panginoon Yung totoong pagsamba. Because the Father is seeking such people to worship Him. For the Father is seeking. Ang hinahanap ng Ama, mga kapatid, sa mga tao, yung totoong sumasamba. Hindi yung lugar ng pagsamba. Tandaan nyo yan, Kasi napakahalaga na isettle natin ang sarili po natin
Sinesettle po natin ang sarili natin na kahit saan man tayo naroroon, kahit saan tayong dako, kahit nasa kanya-kanyang tayong bahay, we are true worshiper. Kahit nasa bahay ka lang, na hindi lang tayo nagpapalipas ng oras ngayon, mga kapatid, nakikinig dahil nagpapalipas ka ng oras na nagpapawala ka ng inip. Okay? Hindi po naka-online tayo kasi naiinip lang tayo. Tiyakin po natin sa harapan ng Panginoon na nagwo-worship din po tayo ng totoo kahit po tayo ay nasa bahay. Kasi tignan ninyo, mayroon din po tayong kanta. Bago pumasok ang Word of God, meron po tayong kantahan Merong worship. So tumayo ka. O kaya kahit nakaupo, basta nagwo-worship ka sa Panginoon. Yun ang mahalaga dun And the same time, tiyakin po natin na tayo po ay good soil. Pagkatapos ng worship, makikinig na tayo ng salita ng Diyos, tiyakin mo matabang lupa ang puso natin. Matabang lupa na bumabaon talaga ang salita ng Diyos. Di po ba ang buto kailangan ibaon mo sa lupa bago ito diligan at mamunga, lumago? Ganon din po salita ng Diyos. Kung hindi po natin papapasukin sa puso natin yan at hindi tayo magiging matabang lupa, hindi po talaga mamumunga yan sa ating mga buhay. Kaya maraming Kristiyano tagal-tagal na hindi lumalago Bakit? Walang bunga ang salita ng Diyos. Walang namamatay Sa loob, itatanim. Pag nasa loob ng church, paglabas, wala na Hindi na nadidiligan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na nadidiligan ng pananalangin. Wala na Wag lang sa loob ng church tayo nag-worship, kundi kahit sa loob ng bahay din, mga kapatid. Kaya, totoong mataniman tayo dapat ng salita ng Diyos. Okay? Patuloy po tayo sa ating mga sinisiris, mga kapatid. Kayong mga nakikinig ngayon, isineserye po natin itong ating pinag-aaralan na ECQ. Okay? Kahit wala tayo sa loob ng church, nasa bahay tayo, napag-aaralan po natin to mga kapatid. At ang ECQ nga na pinag-uusapan natin ngayon ay Enhanced Christian Quality. Okay? Yan po ang ating serye. At sinasabi nga po natin dito, na kahit may crisis tayong pinagdadaanan sa buhay, mga kapatid, dapat magbunga pa rin sa atin ng magaganda itong mga crisis na ito. Anong bunga? Become better people. Maging mabubuting tao talaga tayo. Na magkaroon tayo ng positive result at reach the peak. Okay? Sa ating mga buhay. Pero ngayon, ang pag-uusapan po natin, mga kapatid, dito sa ECQ, tandaan ninyo ang atin naman pong pag-uusapan, maganda, napapanahon pa rin. Mga kapatid, naku, panahon talaga ngayon. Alin yan? Ang ating topic ngayon, sa week 3, mga kapatid, second wave. Pero ipapart 1 ko muna. Nasa week 3 na po tayo, pero itong topic na second wave, tandaan ninyo, mga kapatid, dalawang Sunday po natin kukunin Kasi napakaganda po ng topic ng second wave. Part 1 muna po tayo dito, no? Okay? So, nasa part 1 po tayo ng second wave. Alam po ninyo, pag sinabing second wave, ngayon pag sinabing second wave ngayon, ay merong klase ng second wave na kinatatakutan. Kinatatakutan. Mayroon namang second wave, mga kapatid, na dapat naman nating i-desire. Pero may isang second wave na kinatatakutan Kaya ito'y tatalakayin natin. Pero gusto ko muna mag-comment doon sa second wave na kinatatakutan. Doon muna tayo. Okay? Bago doon sa second wave na kailangan nating i-desire. Now,
Itong second wave na ating kinatatakutan, para mawarningan lang po tayo. Hindi para matakot, mawarningan. Alam nyo, ang kinatatakutan po dito, yung virus, mga kapatid, sa second wave. Bakit kailangan katakutan natin yung virus sa second wave? Kasi itong first wave, itong kasulukuyan natin ngayon, praise the Lord, dahil hindi naman ganoong talaga karami yung tinamaan ng COVID-19 sa ating bansang Pilipinas. Pero makikita po natin at mababalitaan at mapapanood sa mga telebisyon, sa mga balita, na sa iba't ibang bansa na talagang umaatake po si coronavirus. At 100,000 na po, mga kapatid, ang talagang pinapatay nito. Pero praise the Lord, itong bansa natin, hindi naman ganong katindi umatake itong si COVID-19. Kaya nga, pasalamat tayo sa Panginoon kasi ang daming nagpe-pray eh. Ang daming nagpe-pray na ingatan po tayo sa mga virus na ito, mga kapatid. Pero ang delikado ay ganito. Kapag po nagkaroon ng kaluwagan sa ECQ at GCQ o kaya sa lockdown, magkaroon ng modified, no? Magkaroon na talaga ng maluwag na pamamahala ang ating pamahalaan, yung talagang pabayaan na po tayo, mga kapatid. At dahil doon, magsasaya tayo at magiging carefree na naman tayo, carefree, hindi tayo mag-iingat kahit na binigyan tayo ng kaluwagan, pero hindi tayo mag-iingat at yung disiplina hindi natin ipatutupad during lockdown, ha? Hindi natin ipatutupad at hindi natin isasagawa. Tandaan nyo, hindi natin na ipagpatuloy yung protocol ng ating pamahalaan. Hindi tayo mag-iingat. Nako, check na po, papasok yung tinatawag na second wave. Papasok na po yan. Yung po ang nakakatakot, mga kapatid. At nangyari po ito sa Singapore. Alam nyo, sa Singapore, nung una, ang ganda-ganda ng performance nila eh. Nung magkaroon po sila ng free COVID, sabi nila wala ng COVID. Kasi diniklara na wala ng virus sa kanila eh. So tuwang-tuwa, naging carefree uli ang mga tao. Naging panatag sila at hindi sila nag-ingat. Nako, pumasok ang second wave sa kanilang bansa uli. Pumasok na naman. Kasi may natitira pa dyan eh. So, walang ingat. Nawala yung social distancing. Nagkadikit-dikit na naman ang tao. Ayun. Yung second wave, bumira, mga kapatid. Kaya naging mahirap na uli ang kanilang sitwasyon ngayon. Naging mahirap na. Actually, mga kapatid, may history po tayo dyan sa virus. Tignan nyo tong history na to. Spanish flu, 1918. Alam nyo yung Spanish flu, 1918, actually, according to history, mga kapatid, according to history, yung tinatawag na Spanish flu, 1918. Tignan ninyo, ha. Kung pagbabasihan natin at i-compare natin yung COVID-19 pandemic at saka etong 1918 na Spanish flu, 1918 to 20 Spanish flu, kung pagkukombine po natin, ikukumpara po natin, dito po ngayon sa COVID-19, yung namatay sa Amerika, death in the US, 58,000 na po, mga kapatid. Noong 1918, ang namatay sa Amerika, 675,000 sa Spanish flu. Pero ngayon, yung worldwide na namatay, yung deaths worldwide, pagkalahatan na to, no, na namatay sa buong mundo, dito sa COVID-19, 218,455.
Kumpara sa Spanish flu 1918, 50 million death worldwide. 1918, nako po, kumitil ng 50 milyong buhay. 50 million ang pinatay ni Spanish flu, mga kapatid. Pero ang na-infect, alam nyo kung ilan? 500 million. Ang na-infect, 500 million. Pero ang pinatay, 50 million. Eto po, karamihan sa namatay, mga kapatid noon. Karamihan sa pinatay ng Spanish flu, karamihan doon po sa second wave. Hindi po sa first wave, yung ikalawang balik, doon kumitil ng milyon-milyon. Sa first wave, okay pa mga kapatid Natakot ang mga tao, kaya nag-ingat sila. Kaso nung sabihin na okay na, maluwag na, wala nang lockdown, magaling na, wala nang Spanish flu, at alam nyo kung anong ginawa ng tao? Nag-celebrate. Wala na so nag-celebrate. At dahil sa kanilang tuwa, naging careless po sila. Hindi sila nag-ingat. Pumasok na po yung second wave. See? Isinishare ko po ito sa inyo, mga kapatid, is to be warned. Para po makapag-ingat tayo. Kahit pa sabihing lumuwag na. Okay, sabi nga ni Duterte, ni President Duterte, mag-ingat na lang kayo. Kahit sinasabi niya yon, mga kapatid, na mag-ingat tayo, so ibig sabihin, maluwag na, dapat very careful pa rin po tayo. Totoo yan. I-observe pa rin natin ang social distancing, yung pag-iingat. Kasi, mga kapatid, nandun pa rin po. Ayaw po natin magkaroon ng second wave, yung coronavirus na ito. Matindi po ang gagawin yan. Okay? Kaya ingat po kayo. Ingat tayong lahat. Ingatan tayo ng Panginoon. Iingatan tayo ng Panginoon, mag-ingat din po tayo sa ating sarili, mga kapatid. Maging malinis po tayo. Lagi, talaga yun na po ang new normal Kailangan talaga. Nag-aalcohol ka, nagsasabong ka, naliligo ka pag uwi mo ng bahay mo para hindi naman madama yung pamilya mo. So, ingat-ingat din po, mga kapatid, no? Now, okay, let's talk about a spiritual second wave. So, tinalakay natin yung second wave na nakakatakot. Ngayon naman, talakay naman natin yung second wave na dapat nating i-desire. Dapat nating tanggapin, mga kapatid, na mahalaga po na mangyari ito sa ating mga buhay. Etong second wave, spiritual. Ano pa ibig po sabihin ng second wave? Of course, pag sinabing second wave, ang pagbabalik. Ang pagbabalik. Okay? Ang pagbabalik. Ano yon? Basahin natin ang ating teksto. The book of Ezra, chapter 3, verse 1 to 2. When the seventh month came, and the children of Israel were in the towns, ikapitong buwan, ang mga anak ng Israel ay nasa syudad. The people gathered as one man to Jerusalem. Nagkatipon sila parang iisang tao Then arose Jeshua, the son of Josadak, with his fellow priests, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, with his kinsmen. And they built the altar of the God of Israel to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. Okay. So,
Bago to, mga kapatid, tong Isra 3:1 and 2, na ikapitong buwan, dumating po ang mga anak ng Israel sa siyudad ng Jerusalem at sila'y nagkatipon. Ikapitong buwan na, then tumayo po si Joshua, anak ni Josadak, pati na ang kanyang mga kapatid na mga pare, at saka si Zerubbabel, ang anak ni Shealtiel, maging ang kanyang mga kasamahan. And they built the altar, tinayo nila ang templo ng Diyos, and to offer burnt offerings. Naitayo po yun, nagsunog sila ng mga handog, katulad ng nasusulat sa batas ni Moses, ang lingkod ng Diyos. Bago yan, may background. May background na, eto. Dahil sa paglabag sa utos ng Diyos, pinarusahan ng Panginoon itong mga Israelita. Dahil sa paglabag sa utos ng Diyos, pinarusahan sila. Sila po ay pinabihag ng Panginoon sa Babylonia. Nilockdown po sila talagang ang tagal, 70 years, 70 taon, binihag sila at doon na sila nanirahan sa Babylonia. Yun po ay bilang kaparusahan sa kanila ng Panginoon sa kanilang mga kasalanan. Kasi makukulit po itong mga Israelites eh. Si Isra po kasama nila. At itong mga Hudyo, ang dami po nila mga kapatid na binihag. Pero, eto maganda, after 70 years, 70 taon, pinakawalan na po sila ng hari ng Persia. Pinakawalan. And after 70 years, ang tagal. Sabi ng hari, sige, malaya na kayo. Pwede na kayong bumalik sa inyong sariling bayan. Pinakawalan na sila. Ibig sabihin, modified na, mga kapatid. Wala na sila sa ECQ, wala na sila sa lockdown. Okay? Pinakawalan na sila. At bumiyahe sila ng mahabang paglalakbay. Alam nyo, 7 buwan. Babylonia at Jerusalem, isang bansa yan. Naglakbay sila, napakarami nila, mga kapatid, pabalik ng Jerusalem. Pero it was exciting sa part nila yan. Exciting. Kasi ang tagal-tagal ng panahon bago sila pinalaya, bago sila makabalik sa Jerusalem, 70 years. Kaya nang makabalik na sila, nakabalik na. Pero mga kapatid, hindi ibig sabihin na lahat sila nakasama. May naiwan pa rin po sa Babylonia. Kasi yung iba sa mga kasamahan nila, yung mga magulang nila, nagkamatay na rin doon Namatay na mga magulang, nagkaasawa na sila, nagkaanak na sila ron. 70 years ba naman Okay? Kaya lang, nang pinalaya na sila, may mga Israelita na ayaw na pong sumama pabalik ng Jerusalem. Sabi nila, dito na lang kami. Nasanay na ang buhay namin dito sa Babylonia So, kaya may tinatawag na remnant. Ang remnant, yung tira-tira. Kasi marami na nagkamatay So, may mga remnant. May mga remnant, yung mga natira sa mga Israelita. Kaya lang yung iba, nasanay na nga mga kapatid, na doon na manirahan. Merong ganyan mga Pilipino, ayaw nang umuwi sa bansang Pilipinas kasi nasanay na po sila sa ibang bansa, sa kultura doon. Sa tagal ng panahon ng pagkakahimpil nila o pagkakatira po nila sa ibang bansa, parang hindi na sila sanay na sa kultura ng Pilipinas. Parang hindi na. So yung iba ayaw na rin umuwi dito, nananatili na lang po doon sa ibang bansa. Kaya lang itong mga Israelites, may naiwan nga po doon sa Babylonia, dito na lang kami, nag-usap-usap sila Dito na lang kami, kayo na lang ang bumalik. Kasi dito na kami nagkapamilya kayo na lang ang bumalik after 70 years. Okay? No, eto na.
Itong verse na binabasa natin ito, mga kapatid, ito na po yung nakabalik na po sila. Okay, sundan nyo ha. Itong verse na ito, kasi tinalakay natin yung background kung bakit sinabi to. Okay? So, ito yung verse na to, nang nakabalik na po sila sa Jerusalem. Kasi po, pumayag na po yung hari ng Babylonia, si Cyrus. Kasi nagpalit na po ng hari eh. So, yung nagkapalit-palit ng hari, nang si Cyrus na po ang hari, nagkaroon na po ng freedom. Sige na, uwi na kayo sa inyong bayan. Kasi itong si Cyrus, pinakawalan na. Pwede na kayo bumalik sa bayan ninyo. Kaya nga mga kapatid, yung iba nga hindi na sumama, eto na, pagbalik nila sa Jerusalem, eto na, 7 months, naglakbay. Tagal eh. Naglakbay sila mula Babylonia hanggang sa Jerusalem. Pagdating nila sa Jerusalem, eto na, ibang-iba na yung kanila pong dinatnan. Hindi na ito katulad ng dati. Dati na yung Jerusalem, bago sila bihagin, hindi na katulad ng dati. Mga nakatayo pa ang mga bahay-bahay nila, nakatayo pa ang templo, pero nung sila po'y nilusob ng Babylonia, mga kapatid, tinibag po ang kanilang mga bahay para bang binomba ng sangkatutak na kanyon. Tibag-tibag na po eh. Yung mga pader, sira-sira na rin ang palasyo nila dahil ito'y pinagsisira ng mga taga-Babylonia nang lusubin sila. Pati bahay-bahay nila, sira-sira na rin. Kung saan-saan lang natutulog yung mga tao kasi wala pong maging tagapanguna sa kanila para itayo yun. Eh yung mga tagapanguna nila, binihag eh, sa Babylonia eh. Yung mga leaders. So, guho-guho na po ang kanilang bahay, pati ang kanilang mga templo. Pero very interesting ha, tignan ninyo. Ang ginawa ng mga bumalik na mga Israelita, very interesting. Pagdating po nila doon, alam nyo yung unang-unang nilang ginawa? Pagdating nila sa Jerusalem, ang unang-unang nilang ginawa. Verse 2, Then arose Joshua, the son of Josadak, which is fellow priest, and Zerubbabel, the son of Shealtiel, with his kinsmen. Ito, nung unang-unang nilang ginawa. And they built the altar of God of Israel. Unang-una nilang ginawa yan, mga kapatid. Yung unang-una nilang ginawa, alam nyo kung ano? Yung para sa kapakanan ng kanilang relasyon sa Diyos. After lockdown sa Babylonia, after ECQ, mga kapatid, pagdating nila sa Jerusalem, tibag-tibag, guho-guho na, ang una nilang ginawa, itinayo nila yung templo. Ang inuna nila, yung relasyon nila sa Diyos, para sa kanilang spiritual na buhay, pero sa totoo lang, alam nyo, pwede na lang unahin, itayo yung kanilang bahay-bahay. Kasi tibag-tibag na eh. Siyempre, pagdating nila, guho-guho ang mga pader. Dapat itayo nila yung pader ng Jerusalem, itayo nila yung mga bahay nila. Hindi yun ang inuna nila. Ang inuna nila, yung templo ng Diyos. Oh, mga kapatid, kasi giniba ng Babylonian eh. Itinayo, alam nyo yung unang-una ng ginawa, sa panahon ni Isra to yung ayusin ng templo, yung kanilang pagsamba sa Diyos. Imagine, 70 years, pagbalik nila, malaya na nilang sasambahin ng Diyos. Kasi hindi ka pwedeng sumamba ron eh. Ibang bansa yun eh. Maraming Diyos-Diyosan doon. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung mga natirang Hudyo, bagamat napakarami pa po, nang bumalik po sila pagkatapos nilang ma-lockdown sa napakahabang panahon sa Babylonia, ngayon nakabalik na sila at nabubuhay na sila sa kanilang sariling lupain. Nandoon na sila.
Alam po ninyo kung anong unang ginawa nila? Binigyan nila ng importansya yung kanilang relasyon sa Panginoong Diyos. Yun ang unang ginawa nila. Imagine, pero hindi sila ganoon dati. Ay, hindi. Dati, mga kapatid, ang ugali ng mga Israelita, napakasama, masuwayin, rebelde. Yan ang ugali ng mga Israelita, bagamat may Diyos yan. O, kaya bago sila naipatapon sa Babylonia, dati binabaliwala nila yung batas ni Moises, binabaliwala po nila yung salita ng Diyos. Wala yan. Wala sa kanila yan eh. Pati templo ng Diyos, doon sila gumagawa eh. Dati, na mga kasuklam na kasalanan, sa templo ng Diyos ginawa nila doon. Yung templo, ginamit nila. Ang mga Diyos-Diyosan, dinala nila sa templo ng Diyos. Yun ang ginawa ng mga Israelites eh. Ginamit nila sa hindi tunay na Diyos ang templo. Iba't ibang Diyos ang pinasok nila ron. Sinalaula nila, binastos nila ang templo ng Diyos, ang templo ng Panginoon. Yung ginawa nila eh. See? Ngayon, anong ginawa nila? Iba't ibang ritual. Iba't ibang Diyos ang sinamba nila sa templo ng Diyos. Kaya nagalit nga sila sa kanila Panginoon eh. Pinabihag sila, pinatapon sila sa Babylonia. Dati hindi mahalaga sa kanila ang relasyon nila sa Panginoon. Totoo yan. Hindi mahalaga sa kanila yon. Noong bago magkaroon ng pagkabihag, talagang napakatigas po ng kanilang mga puso. Itong mga Israelites na to, mga kapatid. Napakatigas ang puso nila pagdating sa Panginoon. Pero eto, pagkatapos na mabihag, at ma-lockdown, ma-ECQ sa Babylonia ng 70 years, finally, pinakawalan na po sila at pinabalik sa Jerusalem. Ang una nilang ginawa ay ang templo ng Diyos, mga kapatid. Unang-una nilang ginawa yan. So, muli nilang itinayo, sama-sama nilang ginawa ang templo ng Panginoon at to offer burnt offerings on it, as it is written in the law of Moses, the man of God. Nang magawa na ang templo, naghandog na po sila. Hinandugan nila ang Diyos na mga handog na susunugin tulad ng nasusulat sa aklat ni Moses. Tingnan nyo, dati hindi sila ganyan. Pero after lockdown, after ECQ, nabago buhay nila. Mga kapatid. Now, bakit po ganoon? Kasi po, something happened during the exile. Ano yon? May nangyari po sa kanila sa panahon ng kanilang pagkabihag. Pagka-lockdown, may nangyari sa kanila na magagandang bagay habang sila po ay naka-lockdown sa Babylonia. Ano to? Makinig kayo What should happen to us during this lockdown? So magandang tignan din po natin, mga kapatid, ano bang lesson ang makukuha natin dito? Lalo na sa panahon natin ngayon, parang hindi naman po kakaiba. Nabihag din tayo ni COVID-19. Ni-lockdown tayo, mga kapatid. Ngayon tayo po ay nalagay sa lockdown, sa ECQ. Ngayon nasa GCQ tayo. Ano kaya yung mga magagandang nangyari sa atin nung tayo'y naka-lockdown? Kasi ito yung nangyari sa mga Israelita. Dapat ito rin yung mangyari sa atin. During ECQ at saka lockdown, dapat ito rin mangyari sa atin. Mga kapatid, ano nangyari sa kanila? Bakit ang laki yata ng kanilang pinagbago? Kasi napakasama nila Before na sila ma-exile, mabihag, naku, wala silang kinikilalang Diyos. Hindi po nila ginagalang ang Panginoon. Pero after the exile ng pakawalan, 70 years na lockdown, may magandang nangyari. Ano nangyari sa kanila during the exile? Realization.
realization, may napag-isip-isip sila nung sila'y nasa Babylonia. Mayroon silang napag-isip-isip, may na-realize sila mga kapatid. Alam nyo ngayon sa panahon ng lockdown, ngayon ang dami pong realization ng tao ngayon sa ating panahon. May mga nakapost nga po sa FB. May nakapost, matatawa ka. Sabi nila, almost 3 months na tayo naka-quarantine. Sabi nila nakapost sa FB. Almost 3 months na tayo naka-lockdown na. Nasa quarantine tayo. Pero bakit hindi pa tayo tinatamaan ng COVID-19? At mukhang sardinas talaga ang gamot sa COVID. Mukhang sardinas daw ang gamot Kasi nga ang ayuda, puro sardinas. Siguro daw, yung sardinas ang pangontra sa COVID, sa virus. Sabi nila Ngayon, isa pang realization. Sabi ng iba, dahil dito sa virus na ito, nabawasan pollution. Nawala ang traffic. Ang pamilya namin, nakasama namin, nagkaroon ng bonding sa aming pamilya. Ang mga tao, ngayon, laging naguhugas ng kamay, malilinis sila ngayon. Mukhang blessing in disguise itong COVID-19 na ito. Kaya kung anong naiisip ng mga tao, pero yun ang kanilang naiisip Yun ang kanilang nare-realize sa panahon ngayon. Ngayon, yung iba naman, ang realization ganito. Ang realization, ang hirap pala ng kain-tulog. Sabi nila, sa lockdown, ang hirap ng kain-tulog. Yung iba naman, na-realize nila, mahirap palang matulog na walang kain. Iba-iba. Iba-iba realization. Sabi ng iba, mahirap pala lagi kong kasama yung asawa ko. Pambihira, 2 buwan mahigit kasama kong asawa ko. Mahirap pala yun. Sabi nila, may magagandang realization at may mga pangit na realization. Pero sa panahong ito, mga kapatid, mayroon po tayong dapat makita sa ating buhay. Tandaan nyo, tignan po natin to. Ano yung dapat nating makita dito sa realization na ito? Sabi po ng Bible, 2 Chronicles 36:15-16, the Lord God of their fathers sent persistently to them by His messengers because He had compassion. Ang Panginoon Diyos, mga kapatid, ay nagsugo ng kanyang mga mensahero sapagkat nahahabag na ang Diyos on His people and His dwelling place sa mga tao na nakikipamayanan, nakikitira, nakapanirahan sa Jerusalem, sa Israel. So nandun yung habag ng Diyos. Ang Panginoon daw po, bago pa man sila mabihag, alam nyo, paulit-ulit na nagpapadala ang Diyos ng mensahero. Persistently. The Lord God, the God of their fathers, sent persistently. Ibig sabihin, walang hinto, walang tigil ang pagpapadala ng Panginoon by His messenger sa kanyang mga mensahero. Nagpapadala, Panginoon, mga kapatid, paulit-ulit na nagpapadala ng mga tagapangaral. Pinadala nga po si Jeremiah ang mga iba't ibang propeta para sila pagsabihan, para sila pangaralan. Ngunit nung panahon na yon, talagang ayaw nilang makinig Ayaw makinig. Tignan niyo to, 16. But they kept mocking the messenger. Dinusta nila ang mga mensahero ng Panginoon, despising His words. Binaliwala nila salita ng Diyos and scoffing at His prophets. Tingnan ninyo, dinusta nila, inalimura nila ang mga propeta until the wrath of the Lord. Hanggang sa dumating na po yung poot ng Diyos. Rose again His people until there was no remedy. Sabi ng Lord,
Wala nang remedyo. Pinadala ko na ang mga lingkod ko sa inyo, yung mga mensahero ko, para paalalahanan kayo, pagsabihan kayo, sabi ng Panginoon, pero until there was no remedy. See? Ano yung realization na sinasabi ko po sa inyo? Yung pong Israelita nung unang panahon, ang titigas po ng kanilang ulo. Nung unang panahon, di pa sila napapatapon sa Babylonia. Ang sasama po nila, mga kapatid. Kahit anong warning po ang sinasabi ng Panginoon, dahil sa ginawa ninyong iyan, kung ipagpapatuloy ninyo, kasamaan ninyo, ipapasakop ko kayo sa ibang bansa. Sabi ng Panginoon, paulit-ulit po yun na sinasabi ng Lord sa pamamagitan po ng mga propeta. Sinugo si Jeremiah, sinugo si Isaiah. Pero yung mga Israelita ayaw makinig. Ayaw po eh. Pero eventually, yung lahat ng sinabi ng mga propeta ng Diyos, tandaan ninyo, nagkatotoo yun. Lahat yun. Nagkatotoo. At alam nyo, nung nandoon na sila sa Babylonia, doon nila na-realize, totoo mga messenger, totoo si Isaiah, totoo si Jeremiah, yung kanilang mga sinasabi tungkol sa salita ng Diyos. So doon sa Babylonia, sa lockdown, sa ECQ, doon sila nakapag-isip-isip. At doon po umalingaw-ngaw sa kanilang ala-ala ang mga salita ng Panginoon. See? Noon nila na-realize, totoo pala sinasabi ni Jeremiah, totoo pala ang sinasabi ni Propeta Isaiah, totoo pala sinasabi ng mga messengers of God. So, what happened mga kapatid? Ano nangyari? They have learned to take God and His Word seriously. Na-realize po nila na seseryosohin ko na ang salita ng Diyos. Saan nila na-realize yan? Nung panahong sila ay nabihag. Minsan, mga kapatid, kailan po natin nare-realize ang salita ng Diyos? Sa panahong tayo po ay dumaranas ng mga paghihirap sa buhay, dumaranas ng karamdaman, dumadanas ng mga kasakitan, kadalamhatian, doon po bumabalik sa ating kaisipan yung mga salita ng Diyos na ating napakikinggan. Tandaan nyo, sa panahon ng pagpapala at kasaganaan, pwede mong makalimutan ang mga salita ng Panginoon. Kaya minsan pinapahintulutan ng Diyos na ang tao po'y dumanas ng mga crisis sa buhay, dumanas ng mga sicknesses, dumanas ng mga sacrifices sa buhay para po bumalik sa kanilang balintataw at alaala yung mga salita ng Diyos na naririnig nila, na binabaliwala nila every Sunday. Binabaliwala mo, ipapaalala sa iyo ng Diyos yan. Sa paanong paraan? Katulad ng ginawa ng Panginoon sa mga Israelites, ayaw niyong makinig, ang titigas ng ulo ninyo, ayaw niyong sumunod, ipapatapong ko kayo sa Babylonia, ipapasakop ko kayo sa ibang bansa. Nakita niyo, mga kapatid? Kasi wala nang remedyo eh. Ang tagal-tagal nakikinig ng salita ng Diyos, wala pa ring impact. Impacto pa rin. Hindi ganon, mga kapatid. So, napakahalaga ng Word of God. Sila, they have learned to take God and His Word seriously. Tingnan nyo nangyari sa salita ng Diyos sa kanilang buhay. Yung po yung effect nito, yung epekto. Dalawang bagay, mga kapatid. Tingnan nyo, anong na-realize nila? Dalawang bagay. Una, the Lord is God. Tignan niyo ito,
Si Yahweh, siya ang totoong Diyos. Kasi ang mga Israelita, kung sino-sino ang sinasamba eh. Iba't ibang Diyos, iba't ibang rebulto. Pero nang ma-lockdown sila sa Babylonia, na-realize nila, the Lord is God, there is one God. Wala na palang ibang Diyos. Maliban sa ipinangangaral ni Jeremiah, Isaiah, at na mga messenger of God. Wala na palang ibang Diyos maliban sa ipinapangaral nila. Sabi nila, hindi pala si Baal ang Diyos. Yan ang mga Diyos ng mga Israelites noon eh. Hindi pala si Astoret, hindi pala si Milcom, si Molek. Yan ang mga Diyos-Diyosan sa Israel. Wag tayong tumawa. Wag taka. Dito ilan ba ang Diyos-Diyosan dito ng tao? May San Gabriel, San Nicolas, Santa Clara, Santa Maria, Santo Niño. Ang dami. Sino ba talaga Diyos mo? Isa lang ang Diyos. There is one God. Wala nang iba. Kapatid, seloso si Lord. Isa lang ang Diyos, ilumikha ng langit at lupa. Wala nang ibang Diyos. Eto mga Israelita, kung sino-sino pang mga Diyos noong panahon na yun eh. Ayan yung mga Diyos nila, si Baal. Sinasamba nila yan. Bagamat sila'y bayan ng Diyos. Anak sila ng Diyos. Si Astoret, sinasamba nila. Si Milcom, si Molek. Yan ang mga Diyos sa Israel. Galit na galit ang Panginoon. Noong una, hindi pinapansin ng Diyos yan eh. Pero ito na-realize nila na meron talagang iisang Diyos dahil nagkatotoo. Yung narinig nilang Word of God sa mga messenger of God. Alam nyo, isang bagay po yan na ma-realize po natin, mga kapatid, na the Lord is God. Kung itatanong natin, Pastor Boy, ano naman ang dapat naming ma-realize dyan? Kilala naman namin ang Diyos. Wala naman kaming ibang Diyos-Diyosan eh. Kilala naman namin ang God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Alam ko naman yan eh. Yes, alam mo nga. Pero meron ka pa bang hindi alam? Meron pa. Akala mo, ang alam mo, ang Diyos mo lang ay ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Pero teka, we have these little idols. Hindi mo lang alam na meron tayong maliliit na Diyos-Diyosan sa ating buhay. Meron tayong mga idols, mga kapatid, mga little idols. Hindi mo alam yon. Ang alam mo, kilala mo ang Diyos. Pero yung trato sa Diyos, yung pakikitungo mo sa Diyos, Diyos ba siya? Ay, teka muna, mga kapatid. We have these little idols. Ipapaunawa ko sa iyo yan. Alam nyo, anything, tingnan nyo anything that stands between you and God is an idol to you. Tandaan nyo, kung merong namamagitan sa inyo, ikaw at sa Diyos may namamagitan dyan, yun ang idol mo. Yun ang Diyos. Eto, mga kapatid, yung mga little idol natin, hindi natin napapansin eh. Pero gusto ko malaman po natin yan. Yung mga little idol natin, makinig kayo. Ito yung mas pinapriority natin. Di ba minsan nagdadahilan ka? Ano yung idinadahilan natin? Minsan di tayo nakakapag-pray, minsan di tayo nakakapagbasa ng Bible, minsan di tayo nakakaatin sa gawain. Merong namamagitan sa inyong dalawa ng Panginoon. Kaya meron tayong idinadahilan eh. Hindi mo napapansin? Eto, mas may inuuna tayo. Yan mga little idols yan Mas pinahahalagahan natin, mas minamahal natin, mas binibigyan natin ng atensyon,
mas pinakikinggan natin kesa sa Diyos. Yun yung ating mga little idols. Oh, totoo yan. Ano po ba yung mga yan? Eto na. Well, no, hindi pa tayo naka-lockdown, mga kapatid. Hindi pa tayo naka-ECQ. Wala pa pong pandemic noon. Wala pa. Bubuhayin natin, sasariwain natin sa isipan natin. Ha? Pag-isipan mong mabuti. Nung wala pa pong ECQ lockdown, wala pang pandemic, ano yung maaari nating mga little idols? Ano yon? Pupwedeng, alam nyo, pupwedeng trabaho. Yes, work. Pwedeng work. Pwedeng business. Okay? Pwede. Minsan dahil sa trabaho natin, okay, nagkakaroon ng compromise. Sa business natin, nagkakaroon ng compromise. Yan ang nagiging kompromiso natin. Minsan, nagkukulang tayo sa Panginoon dahil sa mga bagay na yan. Hindi naman masama yan eh. Kaya lang minsan, nagagawa natin siyang hadlang o nakapipigil sila sa atin. Hindi masama yan. Mabuting meron kang trabaho, mabuting meron kang negosyo. Mabuti yan. Pero kung yan ang gagawin nating little idols, maging ang relationship, hindi mo napapansin. Yung relationship, nagiging hindrance yan, mga kapatid. Yung money, yung pera, nagiging hindrance din yan. Nagiging hindrance yan eh. Alam natin yun eh. And, hindi mo alam, pati ministry. Actually, kahit ministry, magtataka, bakit ministry? Ang ministry ko ay little idols? Yes, makinig po kayo, mga kapatid. Ito, pwede nating maging little idols ang ministry. Pwede yung ministry ang nauuna sa'yo kesa sa Panginoon ang inuuna mo. Mas inuuna mo yung ministry mo kaysa sa Panginoon. Makinig ka. Mas masipag tayo sa ministry, pero tamad tayo na mag-pray sa Panginoon. Tamad tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Pero masipag ka sa ministry. Pero tamad kang mag-pray. Tamad kang magbasa ng Bible. Ito pa, mas mainit ka sa ministry mo kaysa kay Lord. Mas mahal mo ang ministry mo kaysa kay Lord. Mas nakapokus ka sa ministry mo kaysa kay Lord. Ang lapit-lapit mo sa ministry mo, pero ang layo-layo mo kay Lord. Akala mo, porkit may ministry ka, na kay Lord ka na. No, mali po yun. Hindi porkit may ministry ka, na kay Lord ka. Ito sasabihin ko sa inyo, maraming nagmi-ministry, pero wala kay Lord. Totoo yan. Actually, merong ministry, pero wala kay Lord eh. Meron siyang ministry, pero wala sa Diyos. Totoo po. Sige, pag-isipan nyo, mga kapatid. Ang init-init sa relasyon sa tao, pero sa Lord, ang lamig-lamig. Sabi ng Revelation 2 hanggang 4. Alam ko ginagawa mo. Alam ko pagsisikap mo. Di ka nang lulupaypay, di ka nang hihina. Sinubok mo ang nagpapanggap na apostol, na patunayang mo sila'y bulaan. Nagtiis ka ng hirap, alang-alang sa akin, sabi ng Panginoon, pero hindi ka nang lupaypay. Pero ito labang ko sa iyo, Revelation 2:4. Nalalamig ka na sa akin.
hindi mo ako mahal. Pero sa ministry, ang sipag, hindi nanghihina, hindi napapagod, hindi napapagal, ang sipag-sipag, ang init-init sa ministry. Pero sabi ng Lord, ito labang ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo ako mahal tulad ng dati. Totoo pala yun. Laging laman ng isip natin, tao. Pero si Lord, bihira lang maisip, bihira lang maalala. Mas madalas kausap yung jowa, boyfriend, girlfriend, best friend. Pero si Lord, napakabihirang kausapin sa panalangin. Tapos sasabihin mo, nasa Lord ka. Isipin natin yan, mga kapatid. Tandaan mo, hindi ministry mo ang makapagliligtas sa'yo. Hindi ministry mo ang makapagsisave sa'yo. Kundi yung relationship mo sa Diyos. Yun ang makapagliligtas sa'yo. Makinig ka, kapatid. Walang halaga ang pagmi-ministry mo o paglilingkod mo sa Diyos kung wala kang deeper relationship sa Panginoon. Walang halaga yan. Ministry mo, walang halaga yan kung wala kang malalim na relasyon sa Diyos. Kaya sa mga pagkakataong ito, ma-realize po natin, mga kapatid, ang kahalagahan na dapat si Lord lang ang totoong number 1 sa buhay mo. Huwag mong ilagay ang Diyos sa second place. Second place lang si Lord. Una, ministry mo. Tapos pangalawa lang si Lord. Hindi po pwede yun. Bakit minsan inuuna natin ang ministry natin? Akala natin pag porket may ministry tayo, nasa Diyos na tayo. Alam mo kung bakit? Mainit tayo sa ministry natin, pero sa Diyos hindi. Sarap kayang tumayo sa harap ng tao. Ang sarap kaya mag-ministry sa harap ng tao. Di ba? Ang sarap kaya maglingkod pag nakikita ka ng tao. Pero ang tanong, ginagawa mo ba yan para sa Diyos? Meron ka pang malalim na relasyon sa Diyos, kapatid? Yun ang dapat nating ma-realize. Uulitin ko sa inyo, hindi ministry makapagliligtas sa inyo, kundi yung relasyon mo sa Diyos. Kahit ministry ka ng ministry, kung wala kang tunay na kaugnayan sa Panginoon, nakikita yan dahil hindi tayo prayerful, hindi ka true worshiper, hindi tayo matabang lupa, good soil, useless. Useless po. Kapatid, love your God with all your heart. Dapat makita mo yun. Love Him with all yourself, with all your soul, with all your mind, with all your life. Pag may pag-ibig ka na higit sa lahat, sa Diyos lang talaga, maliligtas ka. Pero kung minamahal mo, ministry mo, pero hindi si Lord, malayon. Number 1 po talaga dapat ang Panginoon sa buhay natin. Oo nga, ma-realize mo yun. Oo nga, ito palang mga bagay na pinagkakaabalahan ko, ito mga pinagbubuhusan ko ng atensyon, ng panahon, ng oras, sa bandang huli pala, ang mga bagay na ito, pansamantala lang pala eh. Alam nyo, ngayon higit dapat
ngayong higit sa lahat na dapat nating ma-realize ito. Ngayon, huwag mong ipagpabukas, kapatid. Marirealize mo lang ang lahat ng pagkukulang at pagkakamali mo sa Diyos kapag nasa harapan ka na ng Panginoon? Ngayon, higit sa lahat na dapat mong ma-realize yan. Let us realize na may iisang Diyos po tayo na dapat siya ang number one sa buhay mo, sa puso mo, sa isip mo. Number one. Hindi number two, Number one. Hindi sa second place. First. Pag-isipan natin yan. Huwag bukas. Okay? Number two. Thus saith the Lord. Sabi ng Panginoon. Yan ang ibig sabihin yan Thus saith the Lord. Sabi ng Panginoon. Ganyan mga propeta. Sinasabi nila, thus saith the Lord. Ganyan sila Sinasabi ng Panginoon. Pero mga Israelita, ayaw makinig. Kaya yon nagkatotoo lahat ng sinabi ng propeta. Na-realize nila yon. Kaya ito dapat nating isipin. Kamusta na po ba ang attitude natin pagdating sa salita ng Diyos? Kamusta na po? Are we taking the Word of God seriously? Talaga? Okay, listen carefully, mga kapatid. The Word of God should be the standard of how we believe and what we believe. Ulitin ko. The Word of God should be the standard of how we live and what we believe. Ang salita ng Panginoon, yan daw po pala ang ating basihan at pinaka-standard, pinaka-sukatan kung papaano ka mabubuhay. Kung paano tayo nabubuhay. At kung ano yung iyong pinaniniwalaan. Yung Word of God. Mahalin po yan. Salita ng Diyos. Yung ba talagang Biblia, tinitignan natin na thus saith the Lord, na salita talaga ng Panginoon. Binibigyan pa talaga natin siya ng katwiran at kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay. May katwiran ba salita ng Diyos sa atin? Yes. May kapangyarihan? Yes. Salita ng Diyos. Example, bigyan kita halimbawa, mga kapatid. Naniniwala ka sa doktor. Okay? Now, pumunta ka sa doktor. Pagpunta mo sa doktor, binigyan ka ng reseta. Natural, kapatid. Seseryosohin mo yung reseta na yon. Sapagkat nandoon yung gamot na iinumin mo para sa iyong karamdaman. Okay? Seseryosohin mo yung reseta na yon. Tandaan nyo, na binigay ng doktor. Naniniwala ka sa doktor O, di nagpa-check up ka, binigyan ka reseta. So, pahalagahan mo yung reseta na yon. Paniniwalaan mo yon. Na yun talaga yung gamot sa sakit mo. Example again, naniniwala ka sa professor mo. Okay, binigyan ka ng textbook. Binigyan ka. Natural, seseryosohin mo yung textbook na yon na ibinigay ng professor mo. Professor mo nagbigay sa textbook. Seseryosohin mo yung textbook na yon. Another example, mga kapatid, bumili ka ng TV. Halimbawa, bumili ka ng TV 65 inches na TV. Brand new Siyempre, may kasamang manual yan. Okay? So, hindi mo kayang gamitin. Hindi mo kayang i-operate. Ano titignan mo? Yung manual. Seseryosohin mo yung manual. Yun na magiging guide mo para i-operate mo yung tibing binili mo. Tama po, di po ba? Kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat naniniwala din tayo sa salita ng Diyos at sineseryoso natin ang salita ng Diyos at ang salita ng Panginoon. Yung sinasabi nito,
Yung reseta, pinaniniwalaan mo. Yung manual, pinaniniwalaan. Textbook, pinaniniwalaan mo. Dyaryo, pinaniniwalaan mo. Pocketbook, pinaniniwalaan mo. Bakit hindi salita ng Diyos ang hindi mo mapaniwalaan at papanghawakan? Alam niyo yung realization ng mga Israelites. Dahil lahat ng pinredict ng mga propeta, yung pinredict, yung inihula ng mga propeta nagkatotoo. Kaya pagbalik nila sa Jerusalem, ito mga Israelites ito, ang inuna na talaga nila si Lord eh. Inuna nila yung templo ng Panginoon, yung paghahandugan nila kay Lord. Inuna nila yung paghahandog kay Lord. Yung relationship nila kay Lord, inuna nila yun. Yung spiritual nila, inuna nila yun. After lockdown, after quarantine. Nung mag-GCQ, ano inuna mo? Ano? Pag-isipan mo. Dapat may realization tayo. In the times of lockdown, during ECQ, bakit nila inuna si Lord nang bumalik sila sa Jerusalem? Dahil may matindi silang na-realize. Matindi. Sa ating buhay ngayon, dapat nare-realize din natin during ECQ tsaka lockdown eh. Yung Word of God, maisip natin. Tama yung salita ng Diyos na narinig ko kay Pastor every Sunday. Dapat ganon. Seryosohin ko na, pangako natin, seryosohin ko na salita ng Diyos. Seryosohin ko na yung pagsamba at pagpupuri ko at paghahandog ko, pagbibigay ko sa gawain ng Panginoon. Ang ministry ko kay Lord, seryosohin ko na yan. Yan dapat ang prayer natin, mga kapatid. Yan dapat ang didesire po natin. Pagbalik natin sa Panginoon. Yung second wave. Dapat meron tayong kaseryosohan. I-desire mo yung second wave na yan. Okay? Okay. 2 points na tayo. Okay? Dito tayo matatapos sa 2 points na to, mga kapatid. Una, realization. Ikalawa, resistance. Tandaan niyo yung mga points natin, ha? Main points. Realization, resistance. Nagkaroon sila ng resistance. Anong ibig sabihin ng resistance? Makinig kayo. Ezekiel 20:32. What is in your mind? Anong nasa isip ninyo? Shall never happen. The thought, yung iniisip nila, let us be like the nations. Gayahin na lang natin sila. Itong mga nasa iba't ibang bansa na to, like the tribes of the countries. Katulad ng mga nakapaligid sa ating mga bansa, and worship wood and stone. Sambahin na rin natin yung mga kahoy, yung mga bato. Sambahin natin yan, kapatid. Huwag mo sasambahin yan. Buti na unang realization. Bago resistance. Kung nauna resistance, napakahirap baklasin yan. Naku po. Minsan mga kapatid, talagang totoo yan. Napakahirap pong paniwalaan ng isa pong deboto ang salita ng Diyos. Sabi nila, papel lang yan eh. Ang dami nilang katwiran, ang dami nilang dahilan. Sige, tumalon tayo sa ilog, sa'yo yung Bible, akin yung kahoy na krus. Sino lulutang? Siyempre ikaw. Hindi naman yung papel. Lulubog ka ron. Pero yung kahoy, lulutang ka, kapatid. Huwag mong iparis doon ang Diyos at ang kaligtasan. Huwag po roon. Huwag natin pilosopohin ang mga bagay na espiritual. Kaya nga dapat mauna realization bago resistance. Yung resistance, tinutulan talaga nila yan. Ang sabi ni Ezekiel sa mga kasama niyang Israelita nang sila'y nabihag, sabi ni Ezekiel,
What is in your mind? Anong nasa isip ninyo? Shall never happen. Bakit nangyayari sa inyo yan? Ang iniisip ninyo, gagaya kayo sa ibang bansa na sumasamba sa kahoy, sumasamba sa bato. Meron daw thought ang mga Israelita, may kaisipan. Nung nandoon sila sa Babylonia, ano daw po ang kanilang naiisip, mga kapatid? Sundan nyo ha. Naiisip nila, sabi nila, total naman, nandito na tayo sa Babylonia, napakatagal na natin dito 10 taon, 20 taon, 30, 40, 50, 60 taon. Gumaya na lang tayo sa iba. Gayahin na lang natin sila. Tingnan nyo ha. Alam nyo mga kapatid, be careful of your thought. Mag-ingat ka sa iniisip mo. Hindi po lahat ng iniisip natin mabuti. Alam po natin yan. Hindi lahat ng iniisip natin ay mabuti. Minsan, diyan po sa thought na iyan, diyan sa kaisipan natin na yan, diyan bumubulong si Satanas. Yes, sa ating buhay. If we are not careful, kung hindi tayo mag-iingat, naku po, ididisib ka niyan. Dito bumubulong yan sa kaisipan natin Kaya 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya. Yung sumasamba sa wood and worship wood and stone. Kahoy, bato. Ba't mo sasambahin kahoy, bato? Diyos ba yan? Common sense. Huwag mo iparis ang Diyos sa kahoy, bato. Ayaw niya yun. Huwag mo siyang gawan ng larawan. Huwag. Bawal. Bawal ng Biblia yon, mga kapatid. Hindi pwedeng sambahin yan. Kaya nga sila, 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya. Why? Sapagkat ang kanilang kaisipan ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sino bumubulag? Si Satan. Binubulungan sila Binubulag sila. Binulag ang kanilang kaisipan. Tingnan nyo 2 Corinthians 4:4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Binulag sila upang hindi nila makita ang katotohanan. Kaya ang daming tao bulag. Sasamba ka sa kahoy, rebulto, bulag ka nun. Hindi mo pwedeng makita Diyos, pero ikaw pwede kanyang makita. Di ba, ang liwaliwanag naman sa Matthew 6:6 sabi doon, kung mananalangin kayo, kayo sa inyong silid, manalangin kayo sa Diyos na hindi ninyo nakikita. Mananalangin ka sa Diyos na hindi nakikita. Tapos mananalangin ka sa Diyos na nakikita mo? Stone at saka wood? Careful. So, anong ibig ko sabihin? Atot and rip an act. Atot and rip an act. Mag-uumpisa sa isip, mauuwi sa gawa. So, an act and you reap a habit. Yung isang act na yon ay naging habit mo na So, a habit and you reap a lifestyle. Nag-uumpisa sa isip, naging aksyon, yung aksyon naging bisyo, hanggang sa yun na ang maging buhay mo. Yun na, pinamumuhay mo Kaya be careful your thought. Kaya sabi ng ibang Israelita, total naman, nandito na tayo sa Babylonia, talikuran na natin ang Diyos. Sumamba na tayo sa mga Diyos ng mga Babylonian, gumaya na tayo sa kanila. Kapatid, resist the thought of being like others. Ang sabi ni Ezekiel, yung iniisip nyo yan, masama yan. Resist the thought. Tutulan nyo yan. Yung mga iniisip nyo na yan, na gusto nyong gumaya sa iba, tutulan nyo yan. Kaya mahalaga yung conviction mga kapatid.
Mahalaga yung conviction. Pero kung ang basihan mo lang, yung ginagawa ng iba, gagayahin mo rin. Sa loob ng church, yung ginagawa ng iba, gagayahin mo lang. Hindi naman yun ang conviction sa'yo. Kung ano yung ginagawa nila yon ayon sa sarili nilang thoughts. Huwag mong gayahin yon. Kung ano conviction sa'yo ng Diyos, yun ang gawin mo. Huwag mong gayahin. May mga identity tayo. Meron tayong pagkakakilanlan. Meron tayong identification. Meron kang originality. Huwag ka bang gaya sa iba. You are not living a life with conviction. Huwag ka mabuhay na wala kang conviction, kapatid. Huwag. Pag sinabi ng conviction, gawin mo, yun ang gawin mo. Yun. Huwag yung, kung ano ginagawa ng iba, gagawin niya rin eh. Merong ganyan eh. Oo, mga kapatid, merong ganyan. Hindi, huwag mo gayahin yun. May ipinagagawa sa kanya ang Diyos, may ipinagagawa din sa iyo ang Diyos. May sinasabi sa kanya Diyos, may sinasabi rin sa iyo Diyos. Iba-iba po tayo ng conviction, mga kapatid. Gagayahin mo iba. Nabubuhay ka dahil sa panggagaya mo. Halimbawa, for example, yung iba, mag-o-offering, nagbigay ng barya din ibibigay. Kasi ginagaya mo sila eh. Ano ba conviction sa'yo? Ano ba sinasabi ng Panginoon sa'yo? Yun ang sundin mo. Huwag mong tignan yung iba. Kasi ginagawa rin nila to. Leader pa naman sila. Elder pa naman sila. Bakit? Bakit mo kokopyahin yun? Iba yung sinasabi ng Diyos sa'yo, kapatid. Maraming tao walang conviction sa buhay. Laging gaya-gaya lang. Alam nyo, hindi lahat ng thought ay ina-actionan yan. Hindi na po maganda sitwasyon, tapos gagawa ka pa ng masama, gagawa ka pa ng paglabag, gagawa ka pa ng pagsuway sa Diyos. Hindi na nga maganda sitwasyon at panahon natin ngayon. Kaya number 2, mga kapatid, resist the thought of backsliding. Ganyan ng mga Israelita eh. Mga kapatid, yung isipan nila. Ang sabi nila, gayahin natin taga-Babylonia. Gayahin natin mga taga-Babylonia na yan. Sambahin natin ang mga Diyos nila. Pagkatapos, talikuran na natin ang Diyos. Ang nasa isip nila, kaisipan nila, talikuran na natin ang Diyos. Sambahin na lang natin yung mga Diyos na mga Babylonia na yan. Maraming ganyan mga Kristiyano. Minsan, pag umalis ng church dahil natisod, umalis ng church natisod. Alam nyo ginagawa? Bumabalik sa Diyos na kahoy. Bumabalik sa Diyos na tisa, Diyos na chalk, Diyos na styrofoam, Diyos na plastic, Diyos na bato, Diyos na kahoy. Bumabalik sa Katoliko Natisod babalik na kami sa Katoliko. Ha? Ay sobrang backslide yan. Yun ang kaisipan nila Yung thought, hindi nila sinasabi, pero pumapasok sa isip nila yan. May mga tao naging Christian na bago. Totoo yan May mga taong naging Christian tapos na bago. Pero nung ma-lockdown, na demonyo. Meron mga na-born again Pero nung magkaroon ng quarantine, na born again, pero nagwala. Nung mag-quarantine. Alam nyo mga kapatid, wala nga tayong temple of worship. Kasi hindi talaga permihan pa ngayon yung pagsamba natin. Pero hindi ibig sabihin, wala tayong Sunday worship sa church na wala ka na rin. Hindi ganon. Hindi porkit wala ng pagtitipon sa church, malayo ka na rin sa Panginoon. Tandaan nyo, sabi ng Bible, God is Spirit, and those who worship Him must worship in Spirit and in truth. Yan yung hinahanap ng Ama. Kahit yan tayo saang lugar naroroon, nasa bahay ka, sambahin mo ang Diyos sa Espiritu at saka sa katotohanan. Kaya nga itong mga sitwasyong ito, mga kapatid, sa totoo lang itong sitwasyong ito, itong nangyayari sa atin, itong kalagayan nating ito, this is a test of heart. Pagsubok yan sa puso natin. Tinetest niya ng Panginoon ang puso mo. Itong nangyayaring ito.
Tinetest ng Lord ang puso natin. Kaya alam niya pag bumibigay na tayo, kapatid, dito siya nakatingin. Sapagkat itong puso natin, ang magdadala sa atin sa kaligtasan at pwedeng magpahamak sa atin sa pagdating ng panahon. Tinetest niya puso mo kung nasaan talaga yan. Kung kanino mo talaga yan ibinabaling. Kung kanino mo talaga yan ibinibigay. Kung sino talaga ang laman ng puso mo. Kung sinong number one sa puso mo, kapatid. Kaya itong pinagdadaanan po natin, kaya kapag may crisis, malalaman mo kung sino po talaga tayo Oo. Kung sino talaga tayo, dun malalaman sa panahon ng krisis. Kasi yung mga taong committed, kahit may crisis, committed po talaga yung mga taong ganyan. Committed yan. Talagang kahit may crisis, may suffering, committed talaga yan. Yung in love sa Panginoon, kahit ano pong sitwasyon, in love po talaga kay Lord yan. Yung talagang totoong naglilingkod sa Panginoon, patuloy na naglilingkod yan kahit may crisis, kahit may kahirapan. Hindi po yan nagpapa-apekto, naglilingkod pa rin po yan sa Panginoon. Pero yung iba, kung dati ang katwiran ng iba, ganito, naku, masarap kayang tumayo sa stage na ang daming tao, pero ngayon wala ng tao. Wala nakakakita sa'yo. Hindi ka nakaharap sa mga tao. Wala ka na sa stage. Ginagawa mo ba maglingkod sa Panginoon? Wala tayo sa front. Mga kapatid, tandaan mo, kung tumatayo ka, tandaan mo kung tumatayo ka at nagpapagamit ka dahil sa tao lang, yung kaligayahan mo sa paglilingkod mo ay dahil sa tao lang. At kung ang motivation mo sa tao lang at hindi kay Lord, tiyak mawawala ka sa panahon ng crisis. Kaya resist, kapatid. Resist the temptation to give up. Sa paglilingkod sa Panginoon, tutulan mo ang sumuko ka. Kasusuko. Magpatuloy ka sa Panginoon. Resist the temptation to give in. Huwag ka susuko. Magpatuloy ka sa Panginoon. Kahit anong nangyayari, kahit anong sitwasyon, kahit anong kalagayan natin, kahit walang-wala na. Mga kapatid, kahit sa tingin mo wala na talagang pag-asa, na halos paparating na talaga ang huling panahon, kahit ano po yung sitwasyon na pinagdadaanan natin sa buhay, kahit wala ka na, wala ka na po, mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa Panginoon. Huwag kang bibigay, huwag kang susuko, huwag kang mag-give up. Ituloy mo kung ano yung sinimulan ng Diyos sa iyo. Yun po ang pinakamagandang dapat nating gawin sa buhay na ito. Hindi na natin kayang baguhin itong mga nangyayaring ito. Diyos na lang po ang nakakaalam kung ano pa po ang mga susunod na pangyayari sa buhay natin. Kapatid, huwag kang tumingin sa sitwasyon. Huwag kang tumingin sa mga nangyayari sa ating paligid. Let us pick our eyes on Jesus because Jesus is the author and the finisher of our faith. Sa Kanya ka lang. Huwag kang titingin sa tao. Huwag kang titingin sa pangangailangan mo. Hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga totoong nananalig at sumasampalataya sa Kanya. Huwag tayong tumingin sa sitwasyon. Huwag kang tumingin sa kalagayan nyo sa buhay. Huwag po. I-resist natin ang lahat ng yan. Huwag tayong bibigay. Huwag tayong aatras. Huwag tayong didistansya. Huwag tayong tatalikod. Kahit ano mangyari, hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng ating buhay, sige lang, magpatuloy ka lang hanggang sa maabot mo ang pinakasukdulan ng pagkatawag mo sa Diyos. Kapatid, inaasahan ng Panginoon na yung inumpisahan niya sa iyo, tatapusin mo yan. Yung ibinigay niya sa iyo, gagamitin mo. Ano yon? Yung pananampalataya. Yung kaloob mo. Kaya ka ginagamit ng Diyos ngayon. Umaasa siya. Hindi ka tinawag ng Panginoon para talikuran mo siya.
para manghina ka sa Kanya, para malamig ka, para magkulang ka, hindi ka tinawag ng Diyos para magwala. Tinawag ka ng Diyos para gamitin ka mightily, gamitin ka powerfully, gamitin ka effectively kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon ang pinagdadaanan natin sa buhay. Manatili ka sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay nananatili sa iyo. Tandaan mo ang lagi niyang pinangako sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Kahit anong hirap ang pinagdadaanan natin sa buhay, God is with you. God is with us. Nasa iyo lang ang Panginoon. Nasa panig mo ang Diyos. Kaya kung nasa panig mo ang Diyos, walang pwedeng magpabagsak sa iyo, walang pwedeng magpatumba sa iyo, sapagkat ang Diyos ay Diyos na nasa panig mo. Kaya nga mga kapatid, handaan po natin, don't give up. Tuloy-tuloy lang. Ang panalangin, tuloy-tuloy. Ang pananampalataya, tuloy-tuloy. Ang pagbabasa ng Bible, tuloy-tuloy. Ang pakikinig ng salita ng Diyos, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy rin po ang ating worship, Sunday worship. Kahit nasa online lang tayo, nasa actual, nasa virtual, nasaan man ang ating gawain, tuloy-tuloy. Lagi mong kauhawan, panabikan ang ating Panginoon. Ipakita mo sa Kanya na karapat-dapat ang pagkatawag niya sa iyo. Ipakita mo sa Panginoon yung pagtugon mo sa Kanyang binigay na ministeryo sa iyo. Kaya mga kapatid, napakinggan natin ang salita ng Diyos. Sana po magpatuloy tayo. Nagbigay sa atin ng malaking hamon ang mensaheng ito. Kaya nasa part 1 pa lang po tayo, mga kapatid ng second wave. Part 1 ng ating second wave, week 3. Ito po ang ating susunod, second wave, part 2. Abangan nyo, kapanapanabik mga kapatid, at marami pang revelation na ipapakita at ipaparinig sa atin ng Panginoon. Lagi natin panabikan ang salita ng Diyos sa ating buhay. At kung ano man yung ginagawa natin sa church, gawin pa rin natin yun. Maging tapat tayo sa Panginoon. Mga kapatid, kahit ano pa yung ginagawa natin sa church, gawin po natin kahit nasa bahay lang tayo. Maging tapat tayo, maging honest tayo sa Panginoon. Hindi tayo kayang baguhin ng kahirapan, ng kawalan. Maging tapat tayo, maging sa ating mga ginagawang pagbibigay sa Panginoon, sa ministry, sa pagtulong sa ating ministry, mga kapatid, sa mga minister. Huwag niyong magsasawaan yan. Pakita mong tapat ka pa rin sa Panginoon, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, at ang Diyos ay magiging tapat din sa iyo. Kaya, pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. Patuloy lang tayo sumubaybay. Patuloy nating tanggapin ang salita ng Diyos na ating naririnig. Huwag nating itatapon. Patuloy na ilagay natin sa ating mga puso at pagpapalain ka ng Panginoon. Okay? So, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ingatan kayong lagi ng Panginoon. Mag-ingat din po kayo. At patuloy nating ipanalangin na sana po ay magpadala na ang Diyos ng gamot, ng bakuna para po dito sa COVID-19. Patuloy tayo mag-pray at umasa sapagkat ang Diyos ay punong-puno ng pag-asa. God bless po, mga kapatid, at gusto ko pong mag-iwan ng panalangin sa inyo. Aming Ama sa Langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mabiyayang salita, sa mga salitang nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng katatagan, ng tibay ng pananampalataya, salitang nagbibigay po sa amin ng buhay na pag-asa. Isinasariwa mo sa aming kalooban, sa aming isipan, na ikaw ang Diyos na dapat naming sampalatayanan at asahan. Salamat, tinawag mo kami sa karamihan, pinili mo kami, at ngayong Panginoon, patuloy mong pinalalakas ang aming loob. Ang bawat tahanan ng aking mga kapatid ay punuin mo ng kanilang pangangailangan. Huwag mo silang pagkukulangin araw-araw, Panginoon. Ingatan mo po sila sa bawat sandali ng kanilang paglabas ng bahay,
Panginoon, ingatan mo sila saan man sila pumupunta. Lord, ang patnubay at gabay mo, ang proteksyon mo, ang pahid ng dugo mo ay sumakanila. At ang proteksyon ng banal mong Espiritu Santo ay lumagi sa kanila, Panginoon. Pagpalain mo sa bahayan ng aking mga kapatid. Ingatan mo silang lahat. At higit sa lahat, patuloy silang manalig, umasa at magtiwala sa iyo. Salamat aming Ama sa iyong kabutihan at sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Kita uli po tayo next week. Pagpalain po kayo ng Panginoon.